Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SOY channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga hakimpaw ay patungkol nga po dito sa event ni Paula Avellino sa Oriental Mindoro ngayon dadating po noong June 24 mga kakipi. So, ilang bagay nga po ang lilinawin natin patungkol dito lalo na sa mga naghahanap po kay Chinita Princess. At the same time, patungkol po sa pag-uwi ng Kim Pao from Taiwan. Marami na po kasi naghahanap ng update sa kanilang dalawa. Pero bago po lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo muna natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo sa mga susunod nating chika tungkol sa Kim Pao. Maraming salamat! And simulan nga natin ngayon ang ating talakayan ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng pagbabasa ng comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating mga updates. So, ang napilin nga natin ngayong umagang ito ay mula po kay Miss Relay Denise De La Paz. Magandang umaga sa iyo. Sabi niya rito, grabe no, Miss Gandara. Sa edad nila, maraming may gusto sa love team nila. Parang maraming tagahanga, maraming nagmamahal, lalo na ako, sobrang mahal ko ang dalawa. Naiinis ako kapag may nakikita akong against sa kanila. Lalo na ngayon, Diyos ko, gusto siyang makatrabaho ng ex niya, Casey. Si Paolo po ba? Tapos, nirepost pa picture ni JG sa beach. Kuha. Meron pang lumapit pa talaga sa management para lang makatrabaho si Pao. Hindi ba natatakot na magkabalikan si Paolo at Casey? Oras na magsama sila sa isang project. Minahal din kasi ni Paolo si Casey. Yun ang kinakatakot ko. Isa pa yan, Jane De Leon, na talagang gagawa at gagawa ng paraan para mapunta sa kanya si Pao. Sigurado aagawin niya si Pao kay Kim. Di naman siguro Miss Relay Denise De La Paz. Wala namang masama na kumbaga ay pangarapin na makatrabaho niya si Paula Avellino. Well, dyan naman po matitest si Paolo. If ever, di ba, makatrabaho niya ulit si Casey o kaya si Jane or sino pa man pong artista at ganun din kay Kim. Well, si Kim naman kasi tayo dyan, kumbaga kampante. Bukod sa hindi po makikipagtrabaho si Kimi sa mga ex nito or sino mang gusto pong makatrabaho siya, kahit makatrabaho pa man niya, loyal na loyal po si Kim Chiu. Wala pong gagawin yan na kahit na ano pa man na ikababahala ni Paula Avellino. Kaya dapat po ay kampante lang tayo mga kakimpaw. Kasi hindi po makakatulong ang pagiging praning natin. Pagdasal na lang sina Kim and Paolo na wag pong papatinag sa mga tukso, lalo na si Paula Avellino mga kakimpaw. Kay Kim nga kasi kampante tayo. Ang lalaki, nature po niya na mabilis po na ma-attract. Kahit pa may tiwala tayo kay Paolo Avellino mga kakimpaw. Gayunpaman, dapat mas maging matimbang sa puso po at isipan natin mga kakimpaulan siya na si Kim and Paolo ay hindi po talaga makikipag-partner sa iba. Samantala, dumako naman po tayo dito mga kakimpaw sa next topic natin. Patungkol nga po ito sa paghahanap ng mga kimpaulan just kina Kim and Paolo. Kung nakauwi na nga daw kasi ng Pinas ang Kim Pao, for sure ay may balita na sa kanilang dalawa. Katulad na lamang ng workout, ng jogging, together, mga hakipi. Basta spotted na sila dito sa Pinas. Sabi nga dito, nakakamiss yung Sunday run ng #Kim Pao.
Oo nga, sa true mga kakipi, nakakamiss na rin nga po makita ulit. And yan po talaga yung masasabi natin na nakauwi na sina Kim and Paolo. Pero mga kakimpaw, sa mga naghahanap, kasi nga nung Sunday, wala po tayong balita or kahapon, kung nag-jogging ba sila. I think hayaan po muna natin sila makapagpahinga. For sure, si Paolo, pinagpahinga po muna niya si Chinita Princess kaya walang jogging kahapon. Pero nakakabis na talaga mga kakimpaw ang banding nila na to. Yung ano kasi last na nakita natin na workout or jogging nila Kim and Paolo, nagkaroon po ng issue pa, 'di ba? Kaya sa susunod, malamang wala nang magiging issue mga kakimpaw. Kasi for sure niyan, magkasama po ang Kimpaw galing Taiwan at pag-uwi po ng Pilipinas. Sa ngayon, ayan po natin makapag-rest si Kimi and si Paul, especially Kim Chu, dahil alam niyo naman na yan na lang po may bibigay ni Paulo kay Kimi ang makapag-relax, mga kakimpaw sa sobrang daming ginagawa ni Chinita Princess. Kaya okay lang din kung wala po silang jogging kahapon at mas pinili pong mag-rest. 'Di ba mga kakimpaw? Importante makapag fully charge po ulit sila. Pero sana naman, sa susunod, 'di ba mga kakimpaw, wala na pong issue. Wag na po kayong mag-issue pa kina Kim and Paolo. Sana itapos na itong mga negative vibes, maiwan na ng Kimpaw sa Taiwan ang lahat ng mga negatives and pag-uwi nila, puro positive na lang mga kakipi. Kasi sa totoo lang, grabe yung stress din ay dinulot po ng mga bashers. Hindi lang kay Kim and Paolo, kundi na rin po sa mga fans. Kasi mula nung world tour, pinasaktan po ata ng malala ang mga bashers at bumawi talaga pag-uwi ng Kimpaw ng Pilipinas. Ngayon, tayo naman po ang babawi, mga ka-KP. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa event ni Paolo Avellino para sa Sab Uyay na Festival 2026 ng Pola Oriental Mindoro. So, makakasama nga po si Paolo Avellino ng Mindoreños sa June 24, 2026. Napakaswerte nila, no? Kasi Paolo Avellino, yung kanilang makakasama mga kakimpaw. Naku, wala po silang lugi. Napakagwapo ni Paolo Avellino. Na tsak ay katutuwa po nila mga kakimpaw. Na tsak ay magpapakilig talaga sa kanila ng bongga mga kakimpaw. Nako, sigurado kayo dyan, Congressman Arnan and Mayor Jennifer, hindi kayo mabibigo sa pagkuha kay Paolo Avellino. Yun nga lang, hindi po makakasama si Chinita Princess. Sayang. Gusto sana nila kasama po si Chinita Princess, mga kakimpaw. Gusto natin pala, gusto ng mga fans yan para kompleto ang kilig. 'Di ba? Pero baka hindi po kasi nila kayanan yung budget. Kasi syempre hindi naman po mayaman ang Pola, ang Oriental Mindoro, mga kakimpaw. So baka hindi kaya ng budget. Ilaan na lang po nila sa importanteng project na maaari nilang gawin po sa kanilang bahayan, mga kakimpaw. Kasi hindi rin naman po biro ang talent fee ng artista. Oras po ang binabayaran dyan. Lalo pat both po si Kim and Paolo na A-lister. Talagang super sikat na artista. Kaya hindi rin papayag ang manager nang pipitsugin lamang po ang ibibigay nilang talent fee. Kasi si Kimi, ang dami po niyang mga events, daming shoot, ang daming trabaho ni Kim, tapos baka masayang lang yung oras si Chinita Princess doon, mga kakimpaw, kung hindi po mababayaran ng tama si Kim, 'di ba? Totoo naman, makukumpermiso ang ilan pong mga gawain ni Kim Chu, iba pang trabaho ni Kim Chu, mga kakimpaw. So, okay na rin po yun, mga kakipi. At saka, based sa research din po, ang talent fee ni Kim Chu, confidential to, mga kakimpaw, 'di ba? Pero
maaring hindi po bababa sa 500,000 over 1 million per event, 'di ba? And oras per oras pa po 'yan, mga kakimpaw. Mahal talaga, 'di ba? So, ibili na lang nila ng school supplies para sa mga bata, mga kakimpaw, dahil simula na po ng pasukan, 'di ba? Mas gugustuhin pa po 'yon ni King Chu. Ang talent fee nga po ni Paolo Avellino nasa 400,000 na, 'di ba, mga kakimpaw? So, paano pa kaya kapag kasama si Chinita Princess? Grabe, ang mahal talaga nun, mga kakimpaw. So, ito yung mga nakikita nating dahilan, mga kakimpaw, kung bakit hindi po makakasama ni Paolo Avellino sa Oriental Mindoro sa kanyang event, si Chinita Princess. Medyo malayo-layo din, mga kakimpaw, no? Tawid dagat po ito. So, ingat-ingat na lang din po kay Paolo Avellino. And kung isasama niya si Kim, wala naman ding problema, mga kakimpaw. Eh, di mag-date po sila doon, even one day, mag-stay sa Oriental Mindoro. Makapag-relax sa province vibes ng Mindoro. So, yun lang po muna nating update. Thank you so much guys sa pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat!